Speaking, of Dunya Vargas, naku Dunya Vargas trip 'to, Dunya Vargas trip. Ah, Speaking of Dunya Vargas trip, mga kababayan, eto ngayon, yung ating pag-uusapan. Ano 'yan, Ken? Kilala niyo ba si Igan? Mga kababayan, kilala niyo si Igan? Si ano ba, Arnold Clabio? Arnold Clabio ba 'yun? Apelyido nun, yung reporter ng, GMA na maraming sports car. Mga kababayan, kilala niyo si Arnold Clabio? Yung reporter 'no, si Igan yung may papit-papit, oh. Alam niyo ba na may bagong post si Igan ngayon? Igan Wig, oo, 'yan. Alam niyo mga kababayan yung post ni Igan, ganito po 'yun. Ito, saan na ba 'yun? Ito, mga kababayan, nasaan na ba si Igan? Nawala yata si Igan. Ito tayo sa isang cellphone, mga kababayan, si Arnold Clabio, GMA News. Ito, mga kababayan, i-search ko lang, Igan. Ito, Igan, mga kababayan, Igan to Sara Duterte bank account, mga kababayan. Naku, bank accounts. Ito po mga kababayan, ngayon meron pong, Arnold Clabio 'no, si Arnold Clabio or Igan, mga kababayan, may bagong post ngayon na kung saan ito, bitiran. Ayan, ito mga kababayan, veterinary tuloy, veterinaryo ang tawag diyan? Ah, Veterans 'no? Ito mga kababayan, hanapin natin 'tong si Igan, mga kababayan, Arnold Clabio. Si Arnold Clabio, mga kababayan, Sara bank account. Eto mga kababayan, may ipinost po si Arnold Clabio 'no, bago lang ang post niya sa kanyang Facebook page. Ang sabi niya dito, Clabio said that the residence ba 'to? Residence of VP Sara's bank account will be more shocked than the flood control anomaly. Ah, Sabi ni Arnold Clabio, nagulat ang buong bansa sa napakalaking halaga na nasangkot sa Ghost Flood Control Project. Pero baka mas lalong magulat ang taong bayan pati ang kanilang taga-suporta kung paano nagkamal ng napakalaking halaga si BP Sara sa bangko. Ayan, mga kababayan. Kung dati daw at ngayon nagulat ang taong bayan sa bilyon-bilyon na ninakaw ng mga kontraktor, kongresista at mga politisyan dito sa flood control, mas magulat daw ang taong bayan, pati na ang mga taga-suporta ni Sara, kung makita nila ang laman nitong bank accounts. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, Ito ang sabi niya dito, Arnold Clabio believes that the contents of Sara Duterte's bank account might be more surprised by the public than those discovered in anomalies related to the flood control project. According to Clabio, that's why there are allegedly pushing to stop the impeachment is because of this sensitive information and facts can be revealed. 'Di ba? Mm. According to Clapio, he is also said that even though the country is already shocked by the billions of ghost flood control projects, it's possible that the people, even the supporters, will be more surprised when the contents of the Vice President bank accounts are revealed. 'Di ba? Nagulat ang buong bansa sa napakalaking halaga na nagsangkot sa Ghost Flood Control Project, pero baka lalong magulat ang taong bayan pati ang kanilang taga-suporta kung paano nagkamal ng napakalaking halaga na pera si BP Sara sa bangko. Yan ang sabi ni Arnold Clabio, mga kababayan. Nako po. Diyos mio marimar, Talagang magulat sa totoo lang mga kababayan, lalong-lalo na yung mga DDS,
Wag nating baguhin yung grupo nilang DDS kasi ngayon Duterte diehard supporter. Ibig sabihin ng DDS Duterte diehard supporter. Ngayon kapagka nakalkal itong bank accounts ni Sara kung gaano kalaki ang laman na mas malaki pa pala dun sa bilyon-bilyon na ninakaw sa flood control, yung Duterte diehard supporter magiging dating Duterte supporter na yan. Yung Duterte diehard supporter or DDS, mapapalitan ng word yan. Dating Duterte supporter na lang. DDS pa rin. Kung ngayon, Duterte diehard supporter sila, pag nakalkal itong mga bank account ni Sara, magiging dating Duterte supporters na lang. Ako, DDS din naman ako, hindi ko naman may tanggi. Dating Duterte supporter. Kasi nakita ko na Kaya nga naging DDS ako Kasi bakit? Dating Duterte supporter. Ngayon, itong iba, Duterte diehard supporter pa rin sila. Kasi bakit? Hindi pa nila nakita hindi pa nila nabuksan. Pero pag nabuksan nila yan, ay nako, isa lang sasabihin yan, putang ina niya, DDS ako, noon. Hindi na, ngayon. Gaganon yan, maniwala kayo sa akin mga kababayan. Diyos ko. Kahit si Trillanes nga ang pasabihin mga kababayan. Kahit si Trillanes. Yun ang sinabi mga kababayan. Ito, hanapin natin si Trillanes. Nagsalita si Trillanes dito mga kababayan. Anong sabi ni Trillanes? Ito. Saan ka na? Labas ka na. Sentry. Huwag mo ko ipahiya. Ito na mga kababayan, Mas ang unang mabibigyan ng warrant is si Duterte. Naku, hindi ito pwede. Naku, mapagalitan tayo dito mga kababayan. Hindi yun, muntik na. Muntik na, iba pa naman yun. Bukas natin yan malaman. Mga kababayan bukas na yun. Naku, may pasabog si Sentry Mga kababayan, hindi po pwede yan, hindi po pwede. Naku, hindi ako pwedeng magbukas niyan. Ay naku, maloka kayong lahat diyan. Mga kababayan, nasaan na ba si Trillanes? Diyos ko, mali tuloy ang na-play ko. Ala, base. Nag Nagbago na kasi mga kababayan ang warrant of arrest ng ICC. Baka kasali si Sara. Ay sorry, nadulas. Ako ang tingin ko rito, maliwanag na nagpapanik na. At hindi lang yan in isolation. So, itong panawagan nila na TRO, so ito na ang pinakang desperate act to stop the impeachment hearings na nangyari sa Kongreso ngayon. Kasi alam nila, sa April 14, magkakalabasan na ng mga ebidensya. Mabilis ikawahin. Kasi gusto nila yung mga supporters ni Duterte ay ano pa rin, continue na maniwala sila na mga santo itong mga sinusuportahan nila. Mga santo. Ako ang tingin ko rito, maliwanag na nagpapanik na. At hindi lang yan in isolation. So itong panawagan nila na TRO, so ito na ang pinakang desperate act to desperado na sila. The impeachment hearings na nangyari sa Kongreso ngayon. Kasi alam nila, sa April 14, magkakalabasan na ng mga ebidensya. Ayaw nilang mangyari yun. Kasi gusto nila yung mga supporters ni Duterte ay ano pa rin. Fariñas family dyan sa Laguna, hello po. Yun na maniwala sila na mga santo itong mga sinusuportahan nila. Ako ang tingin ko rito, maliwanag na nagpapanik na. Tapos sabi pa naman mga kababayan, ni Boying, si Boying Rimulya, ito pa, Boying. Ayan kakasuhan ang AMLAC, ito mga kababayan, pakinggan natin. Nagpanik ang mga Pinoy dahil sa pahayag na ipinost umano ng komedyanteng si Alan Kay. Sa naturang post kasi ay nanawagan umano ito na mag-imbak ng pagkain. Ayan, Boying Rimulya kakasuhan ang AMLAC kung hindi
susunod. 'Di ba na napanood niyo din 'yun mga kababayan, ha? Posibleng maging basehan para masampahan ang perjury case si Ombudsman Boying Ay iba yan, India. iba yan. Tapos ang pag-amin nitong There was a delivery. Mm. Done. Pwede ba? Pero sino yung mga possible na kakasuhan within 30 days? Yung mga Ayaw. Hindi dito ako. Mga kababayan, actually napanood ko 'yon na nagsalita si Boying. Hindi ko mahanap Ang lumabas kasi mga kababayan iba. Sabi nga ni Boying, iinit itong tag-init, mas lalong iinit. Tapos sabi niya na ang AMLAC may posibleng kasuhan nila kung hindi ito sumunod na ilabas itong mga bank account ni Sara. Kasi ang ombudsman kasi mga kababayan ay tawag dito, binigyan na kasi ng sabina, no? Isinabina na kasi mga kababayan itong ombudsman para i-present, no? Itong tawag dito, wait lang mga kababayan, no? Itong salin ni Sara. So ngayon kung hindi man sumunod ang AMLAC para i-present kasi sa salin kasi mga kababayan ni Sara na kay Boying na. Ngayon ang inantay na lang ni Boying itong salin ng mga kongresista. Ngayon kung hindi man magpasa ng salin itong mga kongresista ay mapilitan si Boying, no? Pati ang AMLAC kung hindi sila makipag-coordinate or cooperate sa ombudsman para sa salin ni Sara ay posibleng kasuhan daw ni Boying itong AMLAC. Naku po, patay ka diha mga kababayan. Mukhang magbanggaan yata. Naku, AMLAC versus ombudsman. Patay ka din ha. Naku po, mga kababayan. Yan ang mahirap kasi mga kababayan sa ating bansa na merong mga ahensya sa gobyerno na imbes na taong bayan ang nagpapasahod sa mga animal na to, pero yung mga politician ang sinusunod nila. Di ba? Kita nyo ang kakapal ng pagmumukha. Merong mga ahensya ng gobyerno, ayoko pangalanan na para hindi sila masaktan. Ahensya ng gobyerno na ang sinahod nila mula sa pinaghirapan ng taong bayan na tax, pero ang sinusunod nila ay yung mga politiko na mas malaki ang bigay sa kanila. Putang ina, mga walang mga walang delikadesa, mga walang dignidad, 'di ba? Mga walang prinsipyo. Kita mo 'yan, mga kababayan? Taong bayan ang nagpapasahod sa inyo, pero yung mga politiko pinagtatakpan ninyo mga animal kayo. Wala akong pinapangalanan. Hindi niyo ilalabas itong mga record, mga kung ano-anong record. Kasi bakit malaki ba ang bigay? Tapos kami taong bayan walang naibigay sa inyo kundi yung kapiranggot na sinasahod ninyo. Bakit? Kasalanan ba namin Pilipino na ang baba ng minimum wage? Hindi naman kami ang gumawa ng batas Nagbabayad lang kami ng tax. Pero hindi kami ang gumawa ng batas. Ninakawan nyo na nga kami. Tapos magpapabayad pa kayo sa mga politician. Yan ang mahirap sa inyo Ito yung sabi ni Boying, 11 Labs is partnering Wait lang, with mga leading kababayan. companies, innovating their workflows with Matapang na binalaan ni Ombudsman Crispin Remulla ang mga mambabatas sa House of Representatives kung hindi susunod ang mga ito na ilabas ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Totoo yan, Sabi ni strategic power. na nakipagpulong na siya sa Secretary General ng Kamara na ibigay sa Ombudsman ang SALN ng mga Unong kongresista. Tanging mga salin lamang ng presidente, vice-presidente at mga namumuno sa constitutional bodies ang hawak ng ombudsman, habang may sariling repository naman ang mga mambabatas. Binalaan ko rin sila. Kapag hindi sila susunod sa aming request, ay mananagot sila sa Office of the Ombudsman. Nahiwalay ang patakaran ng Kongreso, sila po ay gumagana pa rin ng katungkulan na dapat tumutulong sa Office of the Ombudsman. Para nagutin ko sila pag hindi sila nakipag-isa sa amin sa aming mga hinihiling na impormasyon. Bukod sa Kamara, nais ring pulungin ng Ombudsman ang mga opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayan. Lalo na at mahalaga ang papel ng ahensya sa pagsubaybay sa mga kahina-hinalang financial transactions na maaaring may kinalaman sa mga iligal na gawain. Binalaan rin ni Remulla ang AMLAC na hindi siya natatakot na mismong kasuhan ang mga ito kung mapag-alamang hindi sila tumutupad ng kanilang trabaho. Patay. Hindi dapat banking industry ang kanilang pinangangalagaan, kundi yung mga Kawatan. violate ng batas. Kawatan ng politician.
ng gobyerno. Oh. Kaya trabaho naman namin talaga, corruption, anti-corruption, di ba? Oh. And they are the necessary office, the office that gives us the most information. Mm. If they will not come up with it, then we have a problem sa country. Hindi nila pwedeng blankuhin ang katarungan ng Office of the Ombudsman. Dapat gumanap sila kung di sila mismo ang kakasuhan namin. Paalala ng Ombudsman, hindi dapat magkaroon ng conflict of interest sa AMLAC, gaya na lamang ng paglipat ng mga tauhan ng ahensya papunta sa banking industry. Ayan. At Alvarez humahataw sa balita ngayon. Diba? Kita nyo mga kababayan. Pag malaki kasi suhol, wala eh. Kahit pakasuhan mo doble-doble yan, may pampiyansa yan. Bakit? Malaki kasi bigay. Sa kalimbawa, kung kung ako, binayaran ako ng isang politician para hindi ko ibulgar ang transactionist niya. Eh, kaya kong ubusin yung binayad niya as long as malinis ko ang pangalan ko. Yeah? Kasi pag malinis ko ang pangalan ko, pwede ako magnakaw ulit eh. Pwede naman ako magpabayad sa another politician. Bakit? Isa lang bang politician? Oh. Yun mga kababayan. 'Di ba? Kaya, sinong kawawa in the end of the day? Tayo. Tayo ang kawawa in the end of the day. Bakit? Kapag tayong ordinaryong Pilipino na nagkukuskus ng kubeta, dugo, luha, pawis, sipon, bilad ka sa init, umasa ng simento, magbuhat ng simento, kahoy, hollow blocks, tapos magmaneho, tsuper, mga ganyan-ganyan, labandera, chismosa, kahit chismosa nagbabayad ng tax yan. Tapos pag hindi ka nagbayad, kasuhan ka. Tapos pag nagbayad ka naman, nanakawin yung binayad mo, nga. Unfair. In the end of the day, tayong Pilipino, ang kawawa. Sila, malaki ang kita. Di ba? So, sa totoo lang mga kababayan, kung gusto niyo ng kaunlaran sa ating bansa, isa lang ang aking masabi. Mga kababayan, palitan ang konstitusyon. Palitan. Ibalik ang bitay. Palitan ang konstitusyon, ibalik ang bitay. Simple as that. Kasi kung hindi naman bitay, magdeklara ng martial law. Martial law, palitan ang konstitusyon, ibalik ang bitay, or mag-martial law. Bakit? Pwede naman magdeklara si PBBM ng national emergency crisis. Bakit? Dahil sa korupsyon. Kasi ang korupsyon mga kababayan, maintindihan ng taong bayan yan eh. Pag nagdeklara si PBBM ng national emergency crisis about corruption, maintindihan ng tao yan. Kapag nagdeklara si PBBM dyan, kumbaga parang semi-martial law na yan or de facto martial law. So ibig sabihin, lahat ng corrupt, kahit sabit ka, kahit under investigation ka, kulong ka na agad. Kung mapatunayan na wala kang kasalanan, absuelto ka. As long as hindi tapos ang kaso mo, nasa loob ka ng kulungan. Ganun dapat mga kababayan. Sino pang magnakaw, sino pang hindi susuko, sino pang magtago. Kaya pag nalaman nila yan na magkaroon ng de facto martial law or semi-martial law, maglayasan yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Bakit? Kapag maghigpit ang ating gobyerno pagdating sa ganyan, katulad sa Singapore, hindi ko naman masasabi na ang Singapore is dictatorship. Parang sila de facto martial law ang nangyari sa ang style ng Singapore eh. Bakit? Kapag ikaw isang miyembro ng government, tapos marangya ang pamumuhay mo, tapos hindi nag-match ang sinasahod mo sa pamumuhay mong marangya, 'di ba? Mga kababayan, automatic reject ka. Automatic bitay ka, kulong ka. Ganon ang style ni Lee Kuan Yew. Kung halimbawa makitaan ka, kasi si Lee Kuan Yew nag-hired kasi siya mga kababayan ng mga private investigator. Ito ang pinakamatalinong estilo ng Singapore. Meron kasing ahensya ang Singapore na isang private government investigator na bawat politician, chine-check nila. Chine-check nila ang bawat pamumuhay. Yung every year, quality ng pamumuhay ng mga politician. Bakit? Kapag itong si congressman, nasilipan siya na mukhang mas marangya siya kaysa kanyang kinikita, automatic reject, tanggal sa pagiging congressman, yung mga ari-arian niya, praise. Tapos pag napatunayan na nagnakaw siya, bitay.
Ganon ang style, mga kababayan, ni Lee Kuan Yew. Meron siyang, kung dito sa atin, meron tayong ICI or Independent Commission for Investigation, ICI, doon kay Lee Kuan Yew, may ganyan din. No? Na bawat taon, may mga nagmumonitor sa bawat politician. Chini-check yan. Every year, lifestyle check ang tawag dyan. Pag once na magulat, makita si Mayor, may 3 helicopter. Paano siya nagkaroon ng 3 helicopter at 10 mga luxury cars kung ang sahod niya ay 200,000 a month? Ilang taon pa lang siyang umupo. So, ngayon kung kaya niyang i-provide yung mga documents doon sa kanyang mga ari-arian na, hindi lang siya mayor, may business pa siya. So, kaya niyang i-provide, absuelto siya. Pero kung hindi niya kayang may pakita tulad kay Sarah, ibig sabihin, under investigation ka, patay ka diha. 'Di ba? Lifestyle check ang tawag doon, mga kababayan. May ahensya sa gobyerno ang Singapore na nagche-check ng ganyan. Bina-background check nila mula sa 5 duling hanggang sa kataas-taasan. Kung masilipan kanila na meron kang mga mansyon, mga private resort, mga yate, mga luxury cars, mga helicopters o private plane, kung kaya mong i-provide lahat ng document niyan, absuelto ka. Pero kung ang mga document yan ay hindi mo mapakita katulad kay Sarah, simpleng tanong lang, Mirigris Piatos, hindi niya maipakita. Ibig sabihin, alam ka na. Warning ka na doon. Exclamatory point na yun. Ganyan si Lee Kuan Yew. Kita nyo, mga kababayan? Ganyan kahigpit ang Singapore. 'Di ba? Kasi dito sa ating bansa, hindi. Kung ako private investigator, pwede naman akong bayaran ni congressman, ito Ken, ilagay mo lang diyan ang asset ko, ilagay mo 100 million lang. Pero kung titignan mo, bilyon-bilyon ang pera. Siyempre sa 100 million, 12% sa akin doon. Siyempre kung ako investigator, wala kasing walang mga moral, walang dignidad, walang delikadesa, walang mga prinsipyo kasi, Diyos ko, mga kababayan. Ulitin ko sa inyo, nung in-interview si Leni Robredo noong 2022 election, ang tinanong siya, anong mga ahensya sa gobyerno na pinaka-corrupt? Ilang ahensya ang nilagay? BIR, COA, Immigration, Bureau of Customs, at DPWH. 5 na ahensya ang nilagay ni Leni. Na which is lahat ngayon totoo. 'Di ba? Biruin mo. Si Leni Robredo, nahulaan na ni Leni noong 2022 pa lang. Alam ni Leni yan. Kasi bakit? Ang advocacy kasi ni Leni is transparency. Kasi kung i-check mo ngayon, lahat ng mga direktor dyan sa COA, BIR, Immigration, Bureau of Customs, DPWH, bilyon-bilyon ang halaga ng pera niyan. Ang problema lang kasi, mga kababayan, mautak ang Pinoy. Paano mo malaman na bilyon-bilyon, Ken? Hindi naman pinangalan sa kanila. Doon sa malayong kamag-anak, minsan yung driver, yung tindera, yung isa naman labandera, doon i-deposit sa account, tapos ang may hawak si gobernur. Pag i-check, wala kay gobernur, wala kay congressman. Bakit? Kasi nakapangalan sa labandera. 'Di ba? Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya in the end of the day, sinong kawawa? Us. Kawawa talaga tayo. Sana darating ang araw, mga 30 years from now, sana mabigyan ako ng pagkakataon ako maging presidente. Putang ina talaga, ubos lahat yan. Magalit kahit magalit sa akin yung mga kapwa ko politician. Isa lang ang gagawin ko, transparency. Every year, bawat politician naka-check, lahat ng kamag-anak, background check yan. Pwede naman ako mag-hire at gumawa ng panibagong ahensya. Lifestyle check agency. Government agency yan. Government, sangay ng gobyerno. Lifestyle check. Tapos ipagsama-sama ko yan. COA, BIR, lifestyle checker, investigator. Yan. Kailangan gumalaw. Parang Pentagon ba sa Amerika? Ganyan ang gagawin ko. So, tapos tanggalin ko lahat yung mga local government. Tanggalin ko yan. Ang iiwan ko dyan, governor, mayor, tapos pulis. Wala na yung mga kagawad, mga chairman. So, dagdag lang yan po. Tangina yan, kadami-daming sinasahuran. Pag may gulo,
Si Tanod tatakbo, hindi naman naresolba ang gulo kay tatawagan si Kagawad. Pagdating ni Kagawad, hindi naresolba ang gulo kay tatawagan si chairman. Pagdating ni chairman, tatawagan ang pulis. Pulis lang din naman pala ang maglinis. So anong silbi nilang tatlo? Yeah. Ma'am Mary, Mary Sakura TV, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. Yeah, ganyan ang gagawin. Ganyan mga kababayan, puro pulis. Sheriff. Bakit sa Amerika wala namang kagawad? Bakit may kagawad, may chairman sa Amerika, may tanod? Wala naman. O di ba? O bakit sa Hong Kong may ganyan, may tanod, may kagawad, may chairman? Sa Thailand may ganyan, sa Singapore may ganyan, may tanod-tanod, may kagawad. Kaya wala naman Naku mga kababayan, wag lang sana dumating ang panahon na kapag ako naging presidente, putang ina, pulbo kay lahat. Tapos pag ako naging presidente mula Luzon papuntang Mindanao, maglagay ako ng release ng tren. Dugtong lahat 'yan. Di ba? Kaya kung yung ayaw mag-eroplano at magbarko, mag-tren ka. Ganun lang. Kasimple. Mahihirapan ka pa ba? Tapos pag ako naging presidente, may sarili tayong gasolinahan, may sarili tayong kuryente, gasolina, yeah? May sarili tayong harina, may sarili tayong bigasan, may sarili tayong tawag dito, paggawaan ng armas. Yan ang una kong prioridad. Gasolina, harina, bigasan, armas. So, kaya tayong bulihin ng ibang bansa? Alam niyo mga kababayan, yung mga sinasabi ko, kaya naman gawin ng gobyerno yan eh. Kung magkasundo lang lahat. Putang ina, dito kasi sa ating bansa mga kababayan, katulad kay PBBM ngayon, presidente siya. Pero yung mga nakapaligid sa kanya, mga walang kwenta eh. Sad to say, kaya magalit sa akin. Alam niyo, ulitin ko mga kababayan, itong Malacanang, kapag nilunok ang Malacanang, 5 katao dyan lunod. And the rest, lutang lahat. Puro plastic eh. Yung mga nakapaligid kay PBBM, 5-10 tao lang yung totoo dyan. And the rest. And the rest. Yan ang katotohanan mga kababayan. Kaya mahirap eh. Sabi nga ni Governor Pambray 4 ng Cebu, sa ngayon kasi na nagkaroon tayo ng crisis, isa lang kasi si PBBM gumalaw. Kasi nakakalungkot lang isipin na ang mga politician, sinasahuran ng tao, hindi tumulong kay PBBM. Tapos imbis na tayo tao, tutulong kay PBBM, dagdag pa tayong nanira sa kanya. 'Di ba? Laging sumisigaw, mastermind sa pagnanakaw. Corrupt si Marcos. Tapos paghanapan mo ng ebidensya, saan yung pruweba? Kwento ni Topacio, kwento ni Depensor, kwento ni Baligod. Ang tanong, bakit hindi nila i-file yan sa ombudsman kung meron silang kwentong ganyan? Kwento ni Digong, kwento ni Sara, kwento ni Polong, kwento ni Baste. Hanggang kwento lang. Kasi kung lahat ng mga aligasyon nilang ganyan na magnanakaw si Marcos, mastermind si Marcos, ba't hindi nila i-file? Magsama-sama silang lahat, i-file nila. Ngayon, pag napatunayan yan, di tanggal si Marcos, ang tanong, bakit ayaw? Sasabihin nila, may immunity kasi kasi presidente. Ayan yung ombudsman, no? Sa ombudsman, walang immunity. Lahat dyan tinatablan. Yan ang mahirap kasi sa atin, mga kababayan. Alam nyo, yung gobyerno ng Pilipinas sa ngayong henerasyon natin, para kang seaman. Parang seaman, mga kababayan. Itong gobyerno ng Pilipinas, simula pa noon kay Aguinaldo hanggang ngayon kay PBBM, parang seaman. Bakit? Bago ka makasampa, may padulas. Di ba? Bago ka makasampa, may padulas. Which is sa seaman, totoo, di ba? Kung gusto mong mauna sa slot, magpadulas ka. Kung wala kang padulas, mag-antay ka. Yan ang estilo ng ating government sa Pilipinas. Kung si PBBM okay, paano yung mga under niya?
Biruin mo, pag may lindol sa Cebu, ang sinisisi si Marcos. Asaan yung mga local government officials? Pag may baha sa Davao, ang sinisisi si Marcos. Asaan yung mga government official dyan? Pag marami ang shabu, si PBBM ang sinisi. Asaan yung taga-customs? Asaan yung taga-Bucor? Asaan yung taga-PDEA? Saan yung mga taga-BI, NBI? Bakit si Marcos ang sisihin? Pag dumami ang anak, isisi kay Marcos. Bakit si Marcos ba ang referee nung nagkantutan kayo? 'Di ba? Yan ang masakit sa ating bansa, mga kababayan. Ito, hindi 'to kabastusan yung sinasabi ko, tutal nandito naman ako sa ganitong edad, tutal ang mga nanood sa akin mga senior, mga tatay, mga nanay naman na, real talk-an na tayo, ya. Lahat ng problema, giyera sa Iran, giyera ng Israel, giyera ng Amerika, si Marcos ang may kasalanan. Anong kinalaman ni Marcos? Si Marcos ba ang nag-supply ng missile? Si Marcos ba ang nagsulsol sa Iran? Sige, girahin mo yung Israel para maubusan kami ng langis. Si Marcos ba ang nag-utos kay Trump? Sige, bombahin mo yung Iran para mawalan kami ng ekonomiya, tataas ang dolyar. Si Marcos ba ang nagsalita? Kung si Marcos pala ang nag-utos at si Marcos ang sisihin natin, so ano yun sila, mga tanga-tanga? Ano si Donald Trump, bobo? Ano yung Prime Minister Netanyahu sa Israel, tanga? Ano yung Supreme Leader ng Iran, tanga rin? Si Bongbong Marcos lang ang nag-utos sa kanilang tatlo? Kasi laging iniisip, tignan nyo ang langis, ang mahal, kasalanan to ni Marcos. So ibig sabihin si Marcos ang nag-utos sa Israel at Iran at Amerika na magira sila? Di ba? Imposible, mga DDS, hindi nyo pa rin naintindihan yung sinasabi ko sa bagay bugo kayo. Kaya pag mahal ng langis o 120 na ang litro ng gas, kasalanan to ni Marcos. Bakit si Marcos bang may-ari ng petrol? Pag mahal ng bigas, kasalanan to ni Marcos. Bakit si Marcos bang tinderas palengke? Kung hindi tinaasan ni Digong yung excise tax ng 2 beses, hindi tataas ng ganyan. Alam niyo kasi, mga kababayan, lahat kasi ng politiko sa ating bansa gustong maging presidente lahat eh. Kapag may presidente na umupo dyan, ayaw nilang suportahan kasi bakit? Gusto nila sila ang nasunod. Kailangan kasi sa Pilipinas, mga kababayan, presidente na kamay na bakal na may reputasyon. Hindi yung katulad kay Digong kamay na bakal na ang iniisip niya yung kickback. Wala siyang paki dun sa mapatay, basta may kickback. Di ba? Kailangan natin ng presidente sa Pilipinas katulad kay Trillanes. Yan ang tandaan ninyo, mga kababayan. Kahit ilang taon na nag-suffer at naghintay, at least hindi sinukuan. Diba? Tignan niyo si Trillanes. Hindi ko sinabing si Trillanes ang piliin ninyo. Pero para sa akin, si Trillanes lang ang nakaisip ng ganyan. Yung hindi sumusuko ba kahit ilang taon. Diba? Pag sa babae naman, Leni Robredo. Kaso lang si Mama Leni medyo mahinhin at maawain eh. Parang BBM lang din eh. Kahit sinaksak na sa gilid. Ngiti lang. Kasi sobrang bait. Siyempre, ang iniisip ni PBBM, sinaksak ako ng tatay, ipakulong ko. Paano yung anak? Yan agad ang nasa isip kasi ni PBBM. Sinaksak ako ng tao, ipakulong ko siya. Paano yung anak na pinapakain at pinapaaral niya? Yan ang nasa isip agad ng ating Pangulo. Ganyan kabait si PBBM. Sinaksak ka na, siniraan ka na, iniisip mo pa rin yung kapakanan ng pamilya. Kung ipakulong tong nanira at nanaksak sa akin, paano yung kakainin ng anak? Diba? Kasi nga naman, mga kababayan, ang function ng presidente, magbilang ka ng buhay ng tao ng iyong nasasakupan kung ilan ang nailigtas. Hindi ka magbilang ng kaaway kung ilan ang napatay. Hindi trabaho ng presidente yun, trabaho ng mga sundalo at pulis yun. Yun ang totoo, ang trabaho ng presidente, magbilang ka kung ilang buhay ang nailigtas mo araw-araw. Huwag kang magbilang kung ilang kaaway mo ang napatumba. Trabaho ng sundalo yan at pulis. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Kaya hindi naintindihan ng mga DDS si Marcos na ang sabi nila, ang hina ni Marcos, ang weak ni Marcos.
Eh kung biglang magdeklara yan si Marcos ngayon ng martial law, baka sasabihin nyo na naman, the history repeat itself. Diba? Sasabihin na naman lang, di ba, Ma'am Mary Glo Alameda? Oh, yan ang sasabihin agad ng tao. Ang hina-hina ni PBBM. Bakit ang bagal umaksyon? Eh kung gusto nyo ng kamay na bakal, kapag ka si PBBM tumapang, ang sabihin agad, sinusulsulan na naman to ni Lisa. Kapag si PBBM sobrang bait, weak leader talaga. So saan nyo gustong lumugar ang Marcos? Tandaan ninyo mga kababayan, ang bawat isa sa ating Pilipino na 120 million into the Philippines, bawat isa sa atin may pamilya. Bawat isang pamilya sa atin may problema. Tandaan ninyo, ang presidente isa lang. Buong 120 million ka Pilipino ang kanyang gagampanan. Kung tayo nga lang sa pamilya na nagkumpos lang tayo ng 7, nanay, tatay, lolo, lola, anak, ate, kuya, bunso. Yung problema nga natin, hindi natin maresolba. Tapos yung presidente pa, ilan tayo? Di ba? O, tapos sasagot ang DDS, sana hindi siya ng presidente, si Sara na lang. Eh, putang ina ninyong lahat. Mga gago. Di ba? Kasi sabihin agad, o kung hindi pala kaya ni BBM gampanan, edi si Sara na lang. Eh, putang ina siya nga ngayon ng Vice President. Walang kwenta eh. Di ba? Hindi naman kasi po pwede mga kababayan na si PBBM maghigpit. Kasi kapag maghigpit yan, ang magiging kalaban niya ang armed forces at ang mga kapulisan. Kasi bakit? Ang sabihin ng kapulisan at ang armed forces, nag-overpower siya. Magkaroon ng kudita. Alam niyo, ang trabaho ni PBBM, tinitimbang niya yan. Ito ang nangyari, ito si Marcos. Ito yung Pilipino, ito yung sandatahang lakas. Kapag kasi Marcos nag-overpower yan, babagsak ang Pilipino, ito, lalaban to, kasundaluhan, kapulisan. Kaya kailangan maintain ka lang, itimbang mo lang yan, huwag kang mag-level up, huwag ka rin lumagpas. Parallel ang tawag dyan. Kung ang presidente mo parallel ang iniisip, maganda ang takbo. Pero kung ang presidente nyo tulibagbag at ang baluslos, ayan, magkaroon talaga ng kudita. Yan ang totoo. Yan ang katotohanan mga kababayan. Kaya alam nyo, sa totoo lang yung pagtakbo ng presidente, hindi mo yun pwedeng pag-isipan na 1 buwan, 3 taon, 5 taon, 10 taon. Pag-isipan mo ng 1,000,000 beses. Kasi bakit? Na yung mga taga-suporta, may kanya-kanya tayong pinipili. Mapa-DDS ka man, mapaloyalista, kakamping, dilawan, or average ka, or undecided ka. Ganito yan eh. Boto natin Sara Duterte pagka-presidente. Kabila naman Leni Robredo pagka-presidente. Sandro Marcos, ganyan-ganyan. Di ba? Paano ngayon mga kababayan kung merong malaking eroplano, ang sakay puro Pilipino? Tapos ang magmamaneho si Sara, si Leni. Ang tanong ngayon, mga piloto ba sila? Anong mangyari? Yeah? Si Sara maging presidente sa 2028. Tapos sumakay tayong lahat sa eroplano kasi Pilipino, 120 million ang sakay, si Sara ang piloto. Anong mangyari sa atin? 'Di ba ang sagot agad? Kailangan muna ni Sara mag-aral bilang pilot, 'di ba? Tapos kayong mga Pilipinong DDS atat na atat maging presidente si Sara. Kasi ang rason para maubos ang adik. Bakit? Pag naubos ba ang adik, magmura ang bigas? Pag naubos ang adik, magmura ang ulam? Pag naubos ang adik, tataas ba sahod nyo? Anong kinalaman doon sa adik, sa bigas, sa ulam at sa sahod? Kaya huwag kayo mag-focus sa isa lang. Nung si Digong ang presidente, walang adik. Pero ang mahal ng bigas. Nung si Digong ang presidente, ubos ang adik. Pero ang baba ng sahod. Di ba? Yan ang isipin ninyo. Si BBM nga ngayon
Hinanapan nyo ng 20 pesos per kilo ng bigas. Noong nilabas ng 20 pesos per kilo ng bigas, nagreklamo kayo. Nung hindi pa nilabas, nagreklamo kayo. O, saan lulugar ang tao? O, do you think si Sarah, pag natapos niya, ubus lahat ng adik? O, another problema, kaya niya? Kung gusto niyo lang din pala maging presidente si Sarah para ubusin ang adik, bakit hindi niyo siya gawing commander-in-chief? Commander-in-chief, gawin niyo siyang general sa PNP at sa Armed Forces. Gawin yung taga-PDEA. Kasi ang mga Pilipino, gusto ko maging presidente si Sarah. Bakit? Kasi ngayon dumami ang adik. Hindi gawin yung taga-PDEA. I-promote niyo si Sarah. Gawin yung general sa PDEA. Adik lang pala gusto niya. Paano yung ekonomiya? Pag inimbitahan si Sarah sa ibang bansa, lalong-lalo na sa mga world leaders, anong isasagot ni Sarah? Because I will kill thousands of addict. Ganun lang? Nandito tayo ngayon kasi ang pag-uusapan natin yung kaunlaran sa bansa. Because I will kill thousands of addict. Ganun ang sagot ni Sarah. In our country, we are improved because I kill thousands of addict. So, sinong mag-i-invest niyan? Kung I will kill thousands of addict, putang ina. Diba? Gusto namin maging presidente siya. Ang dami kong nakikita sa mga kalye survey, lalong-lalo sa Maynila. Gusto ko si Sarah. Bakit? Kasi si Digong noon, nung mga presidente, ang daming adik patay. Kung ang adik lang din pala ang pagbabasihan natin na mamamatay silang lahat. So pag namatay ba lahat ng adik, ano pang reklamo natin? Pag namatay ba ang adik, tataas ang sahod mo? Pag namatay ba yung adik, yung anak mo na may sakit na ginagamot, yung nanay mo, yung tatay mo na ka-maintenance, nagkakaroon ng budget kasi namatay yung adik. Diba?